Namimira ka daw, Tin. Totoo ba yan, Tin? Hanggang ngayon hindi pa rin sila tumitigil eh. Unang-una, wala silang bahay, wala silang trabaho, kinupkup ko sila. Hindi ko to panunumbat. Tapos pinatira ko sila sa bahay. Tapos binigyan ko sila ng trabaho. Ngayon, gusto nilang kunin yung kamag-anak nila. Dahil sa gusto nilang kunin yung kamag-anak nila, nagkaroon na naman ng panibagong issue na naman yan. Pera na yan. Sabi nila, yung sa comments ko, kaya umalis yung mga tao kasi daw, may ugali ka daw, ganyan. Tapos, ano daw, mabunganga, ano ba? Hi, Ten. Good afternoon. Maganda ka pa sa hapon. Salamat. So, Ten, ngayon, nagpasalamat ako na nagkita tayo at nagkausap tayo dito ngayon. Personal ko talagang kausapin kita para matapos na tong issue na to. At wala nang yung mga haka-haka. Oo, para masagot na to, parang ma-okay na lahat. So, Ten, yun sa nabasa ko sa mga comments na yung sinasabi nila na namimira ka daw, Tin. Totoo ba yan, Ten? Ganito yan. Unang-una, sila ang lumapit sa akin. Sabi nila, ipasok ko daw ang kapatid nila, asawa nila, kamag-anak nila sa trabaho. Hindi ko na i-mention yung company, Ngayon, sabi ko sa kanila, pwede naman sila mismo ang lumapit sa company, di ba? Pwede nilang i-apply company nila. Pangalawa, pag meron na silang working permit, maghanap sila ng agency nila, itinuturo ko yung tamang proseso. Punta sila maghanap sila ng agency nila sa Pilipinas kung sino mag-aasikaso ng papel nila para makarating dito sa Croatia. So sabi nila sa akin, ay hindi Tin, dyan na lang kami sa iyo kasi alam mo na ang proseso. Hindi, kasi baka may mahahanap pa kayong mas murang agency na babayaran ninyo sa Pilipinas, na mas murang makapag-process ng, kasi walang sapilitan yan eh. Ako mismo ang nagsasabi sa kanila na i-process nyo sa iba. Kayo mag-process ng sa sarili ninyo. Pero nung sinabi ko sa kanila na i-apply ko daw, nung nagkaroon na ng working permit, so may stamping. Sabi ko sa kanila, una babayaran nila kasi yung job order kasi, binibili lang kasi direct hire. So, Tin, tika muna. So, bago mo na process yan, sinabihan mo sila ng mga babayarin. Sinabihan ko sila ng babayarin sa agency. So, ngayon, sabi nila, hindi, dyan na lang namin sa'yo. Hindi ako ang namilit sa kanila at sila ang lumapit sa akin. Walang sapilitan yan. Dahil sila mismo ang nagpupush sa akin kasi makarating lang daw ang asawa nila, kapatid, kamag-anak, ate, kuya, yan. So ngayon sinabi ko sa kanila, maghanap kayo ng sarili yung agency. Kung saan mas makakamura, total naman, galing ka dun sa pinakamurang agency, ba't hindi mo dun i-process, di ba? Pero ang sinabi nila sa akin, dun daw sila magpa-process kasi mas mabilis daw na makakarating. Continue tayo. Tapos ngayon, nung after na ng stamping, tapos na, nagpunta na sila sa agency, nag-stamping na ng visa, tapos na lahat-lahat. Ngayon, ang sabi sa akin ng agency, nung agent mismo, hindi yung may-ari ng agency, yung agent na, kuhanan daw sila ng €300 para sa sa job order. Okay, yung job order kasi na yan, bibilihin natin kasi wala pang job order ang company eh. So kailangan bibili ka ng job order kasi hindi ka naman may process without job order sa Pilipinas. Okay, Tin, itanong ko yan. Sabi nila sa comments, hindi daw ikaw ang nagbabayad ng job order daw. Malamang agency ang magbabayad doon. So ngayon lahat ng pera na yan ibibigay sa agency. Ngayon kasi may agency kasi silang ka-tie up dito sa Croatia. Magkakaiba yan. Halimbawa naubusan ng job order na pang babae, hahanap sila uli ng ibang agency para doon ibabayad uli yung job order. Kasi hindi nila maintindihan palibhasa kasi hindi naman sila yung nakikipag-deal eh. Oo, ikaw naman. Ako naman yung nakikipag-deal doon sa agency, which is hindi ko naman sila pinilit dahil sila mismo yung lumapit sa akin. Ten, totoo ba na sinabi nila sa comments na nanghingi ka daw ng €800 or €300? Ano yung totoo? Yung pera na yan, yung sinasabi ko sa agency, binabayaran nila yan €300. Oo, nagbabayad sila ng 300 para sa job order yan. Ngayon, syempre, yung si agent, sasabihin sa akin na inutusan lang ako na pumunta ka rito sa agency, diyan ka magbayad ng job order. Kasi nga, kailangan mong maghanap ng job order. Wala kang job order kasi dun sa company, nag-apply na kami ng job order. Actually, binabasa pa nilang yung lahat kasi kailangan bago ka mabigyan ng job order, may free accommodation ka. Which is yung company natin, wala tayong free accommodation. So, hindi yun i-stampan ng Polo Milan. Diba? Ten, tungkol naman doon sa trabaho natin, alam mo naman na sa ibang department ako, alam niya ng kasama natin, sa iba ka rin department. So sabi nila,
hindi mo ba inaalam yung sitwasyon ni Tintin, bakit pinatawag yung mga Pilipino palagi sa HR? So sabi nila dapat alamin mo, wag yung hindi ka nagkialam kung ano ang problema doon. So sa mga ganyan, wala pa akong alam, kahit na magkaano kami ni Tintin, bihira lang nila kung magtatanong ng mga problema. Si Tintin lang nakakaalam. So ngayon, tanungin natin si Tintin, so bakit ba pinapatawag palagi doon, Tin? Ano ba mga problema? Una yan kasi pagkatapos ng stamping ng visa ng kamag-anak nila, Mm-mm. doon na nag-start nagkaroon kami ng problema, which is nakatira sila sa bahay. Mm-mm. Ngayon, nung pagkatapos ng stamping nila, nagreklamo na sila sa office, ikinomplain na ako, na nagmumura daw ako. Bakit may tao bang perpekto na hindi nagmumura? Tama. Tapos yung isa, pinagbawalan ko daw na bawal umupo. Yung isa naman, inisnaban ko raw, ikinomplain yun sa office ha. So pinatawag ako dun sa office namin. So ako, humarap naman ako sa kanila. Na nagulat ako kasi araw-araw kausap mo sila. Nakatira yung iba sa bahay, yung iba naman, yung isang bakla nakatira dun sa isa bahay din. Yun, laging nagdadasal yung aklita na yun. Ngayon, bigla nila akong kinomplain. Kaya nagtaka ako, bakit nila ako i-complain? Tapos hanggang sa dumating na sa point na na nung sinabi ko kasing magre-resign na lang ako kasi parang yan ang gusto nilang palabasin eh. Kasi bakit kayo magkakaroon ng grupo na magreklamo ng mga maliliit lang naman na bagay? So ibig sabihin, gusto kanilang paalisin, which is ako ang mga nagpasok sa kanila ng trabaho. Tama. Pati kamag-anak nila kinuha ko sa Pilipinas na hindi pa nakakarating hanggang ngayon dito kasi katatapos lang ng stamping nila ng araw na yun. Pagkatapos noon nag-complain na sila, so ako hinarap ko sa sa office. Ako mismo ang pumunta ng HR. Na nag-resign mismo. Nag-resign ako sa HR. Ang sabi ko sa kanila, yung mga kamag-anak nilang kinukuha nila sa Pilipinas, ibabalik ng agency ang pera nilang dinaw nila na 300 para sa processing fee at para doon sa may job order nila. Ibabalik ng agency. At sinabi ko yun mismo sa HR, which is meron din akong email. In-email ko rin yan na kausapin yung 3 or 4 na katao na yan at ibabalik ng agency ang pera nila. Kasi ayaw nang i-process ng agency ang papeles nila. Kasi ayaw nila ng ganyan yung lumapit na nga sila after ng stamping, magko-complain pa. Bakit? Wala ka namang, kahit saan ka mag-apply, meron bang murang applyan dito? Diba? Wala, Europe na to eh. At saka yung mga ibang agency, diba, nakita mo naman, malaki ang 200k, 200 plus 450 na ngayon. Mahal na. So baka iniisip nila na yung pera na yun sa iyo. So yung sabi pa nila, kaya na-booking ka daw, kaya sinauli mo yung pera. No. Hindi ako na booking at ibinalik sa kanila ang pera. Ako mismo ang nagsabi, yung agency ang nagsabi na ibalik na ang mga pera nila kasi ayaw i-process ang documents nila. Kaya ngayon, bahala silang maghanap ng agency para makarating sila rito kasi waiting visa pa sila eh. So hanggang ngayon, wala pa ang visa nila. Ngayon, pag lumabas ang visa nila, maghahanap sila ng agency sa Pilipinas para makapag-process niyan. Kaya nakikita natin kung magkano ang gastos nila. Oo, tama. Kasi ngayon, ang sabi na ng agency, binalik na ang pera nila na pinang-ano nila kasi nag-print pa yung agency, nag-appointment para sa visa nila. Tapos sinamahan sila pati sa medical, lahat-lahat yan. So ibig sabihin, nag-process na ang agency ng mga papeles nila, di ba? Ngayon, sa sobrang galit ng agency, ibinalik ang pera nila kasi ayaw naman nilang sabihin na pinipirahan ko sila. Kailan ka ba nag-apply ng walang processing? Tama. Asan ka makakahanap? Europe pa. Oo, tapos ang gusto nila, pipirahan, akala mo pipirahan mo sila, di ba? My God, Diyos ko, sige, gamitin niyo yung pera ninyo, pasakay ng eroplano papunta rito, sige. Tama. Tapos ayan, ang sabi na ng agency, binalik na, ayun na, nasa kanila na ang pera. Tapos bali ako mismo ang pumunta dun sa company, sinabi ko na ibinalik na ng agency ang pera nila. Transfer kasi sa account ko, then transfer ko sa kanila. So bayad na yun yung mga pera nila. Pero ngayon, silang 4, yung mga kamag-anak nila, asawa, kapatid, kaibigan, hindi na aayusin ng agency. Maghahanap sila ng agency nila kung saan sila makakabili ng job order kasi ang company natin, hindi ko nabanggitin ng company natin, wala tayong job order eh. Wala na? Na kapag irereklamo mo pa nga ang company natin na bakit paanong nakakuha ng sa tao sa Pilipinas, wala namang job order eh. Kasi ikaw, nakisuyo ka lang sa company, mabigyan para lang makuha mo ang pamilya mo. Tama, tinutulungan mo pa yung tinulungan mo kasi
mahirap kaya makipag ano sa mga ganyan. Kasi ikaw, humingi ka lang ng ano ang tawag nito, Permiso. permiso lang na makuha kamag-anak Oo. niya kasi asawa niya, kapatid Oo. niya, kuya niya, para lang makapasok sa kumpanya. Bigyan mo lang ng working permit kasi ang naging deal, gastos ng family. Oo. Gaya ko, kinuha ko ang kapatid ko, expenses ko. Kasi ang sabi ng company, bibigyan ko lang ng working permit ang kapatid mo, ang kamag-anak mo. Ikaw na balas bayan. Ikaw na bahala sa mga expenses. Oo. Yun ang agreement Oo. namin ng company. So sa kanila, bago sila lumapit sa akin, kasi ganito ang proseso, sinabi ko na sa kanila ang mga tamang proseso. Lahat sila, oo sila ng oo, ganito, walang problema. Pero ang ending, pagkatapos ng stamping, ako bibigyan nyo ng problema. Diba? So, Waiting ko din naman talaga itong part 2 na ito kasi hindi pa natapos yung usapan namin nun ni Tamtam about dyan sa issue na yan. Oo. Kasi alam kong lalabas yan. Alam ko yung nagko-comment na yan, kamag-anak at siya mismo, yung taong nag-complain sa akin. Walang iba naman na magre-reklamo at magkukukuda ng ganyan. Kasi yung tao rin na yan, yung 3 tao na yan, or 4 na tao na yan, sila lang din naman yung gumagawa ng issue or nagko-comment lang din yan sa wall mo na yan eh. Kasi wala namang iba na ano ako sinasabihan lang ako na dapat anuhin ko daw side mo para hindi ako mapahiya. O sa akin lang naman na itong binablogs ko kay Tintin tungkol sa galing Pinas hanggang dito, papunta dito, yun lang ang gusto kong topic na makatulong sa mga kababayan na makapunta dito sa Croatia. So sa mga issue na yan, na mga ganyan, na mga inanonyo, kino-comment, so yan, sinasagot na ni Tintin. Tsaka yung mga nagagawa-gawa ng issue na yun, ba't hindi kayo mismo pumunta doon sa agency at kayo ang makipag-deal? Kasi kayo lumapit lang kayo humingi lang kayo ng tulong. Binigyan ko kayo ng idea kung paano nyo makuha ng kamag-anak ninyo. At ang ending, ako pasisiraan nyo, di ba? Actually nga Tam oo, may hinihingi ako sa kanila Tam. 1 kilong hotdog na tender juicy. Hindi pa nga nakarating dito, hindi pa nga nakarating yung 1 kilong tender juicy na yan Yun lang ang hiningi ko na sa tulong ko kasi ang hirap magproseso ng mga papers na yan kasi i-apply mo dun sa company. Ngayon, kakausapin mo rin yung agency sa Pilipinas kasi para bigyan sila ng appointment, para sa visa, mag-print ng papel nila, para sa medical, lahat yan. Hindi madali. Sino ba pamasahe pa nga ng agency, di ba? Hindi na nga sila siningil, ibinalik na ang pera nila para wala silang masabi kasi ayaw ng agency mag-process ng ganyan kasi ikaw na nga yung humingi ng tulong sa kanila para makarating dito kasi walang job order ang company natin Humingi ka ng tulong, ibig sabihin, magbayad ka. Anong tingin mo? Libre. Di ba? Walang libre sa Europe din. Ang masasabi ko lang tumigil na kayo. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin sila tumitigil Unang-una, wala silang bahay, wala silang trabaho, kinupkup ko sila. Hindi ko to panunumbat. Pero sana isipin nila yung mga time na wala sila, asan sila nung mga panahon na yon. Sinong tumulong sa kanila? Kasi wala nang gustong tumulong sa kanila Ako lang yung kumukup sa kanila, tapos pinatira ko sila sa bahay. Tapos binigyan ko sila ng trabaho. Ngayon, gusto nilang kunin yung kamag-anak nila, dahil sa gusto nilang kunin yung kamag-anak nila, nagkaroon na naman ng panibagong issue na naman yan, pera na yan. Ngayon, akin lang tumigil, lalong-lalo na hindi naman kayo nagbayad ng bahay sa akin. Tumakas kayo ng hating gabi. Ang sabi nila, yung sa comments ko, kaya umalis yung mga tao kasi daw, hindi na daw yung yung may ugali ka daw, ganyan, tapos daw, mabunganga, ba daw, totoo ba yan, Tin? Yung kaya umalis yung mga tao diyan sa bahay mo, totoo ba yan? Nagkukulong nga sila sa bahay nila, paano nila maririnig ang bungang ko? Magbunganga man ako nasa loob ko ng bahay, bakit? Kayo, yan kasi ang pangit sa ugali ng Pilipino, lalong-lalo dito sa Croatia, kababayan mo, pero nagsisiraan. Natulungan mo na, pinalamon mo lahat-lahat, tinulungan, binigyan mo ng trabaho, kinupkup mo, ang ending, sisiraan ka pa. Yan ang pangit na ugali ng Pilipinas. Hindi ko naman sa nila lahat pero mostly dito sa Croatia. Kaya sana naman kung sino yung mga nagbabash na ganito, ganyan, daming haka-haka, di ba? Kasi nasasabi nyo yan kasi hindi naman sa inyo yon nangyari. Pero pag sa inyo ginawa, siguro magagalit kayo. Ang akin lang ngayon, tumigil na kayo. Kasi magandang pinakita ko sa inyo, binigyan ko kayo ng trabaho, binigyan ko kayo ng bahay, kinukuha ko ang kamag-anak ninyo. Pero ito ang kapalit sa akin, may mga banta-banta pa nga daw na ipapakancel daw nila ako, papaano daw nila ang visa ko, para mapauwi daw ako, di ba? Tapos para ngayon, binaliktad pa ako, tapos ikaw din naman ngayon, ipapaano daw nila yung YouTube mo, di ba? Ano nga nangyari? Basta yun lang, tumigil na lang sila. Manahimik na kayo kasi
ako na lumayo eh. Mm. Ako nang umalis sa kumpanya para masaya na kayo, di ba? Manahimik ka na. Tumigil na kayo. Mm. Kasi ako parang wala akong ginawang mabuti sa inyo eh. Magagalit kayo kung sa binayaran nyo sa agency about sa 300 euro, eh tumigil ka na. Binalik na sa inyo ng agency ang pera. So, tantanan nyo na ako, tumigil na kayo, yun lang. Okay. Di ba, Tam? Oo. So yun po mga kabest, narinig nyo ba yung sinabi ni Tintin? Galing sa kanya yung mga bibig, hindi yun ako mismo ang nag-ano sa kanya, siya yun mismo sa kanya. So yun, dapat lang niya na, pinaliwanag lang niya ang totoo. So kaya, sabi niya, stop na daw, tigil na. So yun. Tumigil na kayo. Oo, Manahimik sana, na. manahimik. Sana maano nyo na yung ano niya Iba na yung sinasabi. lungga ninyo, iba na ang bahay ninyo, hindi na kayo nakatira sa inuupahan namin. Malayo na ako sa trabaho sa inyo, hindi ayaw ko nang gusto makita ang mga pagmumukha nyo, ayaw nyo makita pagmumukha ko. Tama, tumigil na kayo. Oo. Stop Yeah. na, di ba? Oo, Tapos tama. na. O sige Tin, salamat Tin. Salamat sa araw at sa panahon na binigay mo sa akin din para mabigyan solusyon lang talaga yung mga hinanaing nila o yung mga sakit na sa dibdib na yung sino-comment nila dyan dito sa vlogs ko. So salamat Tin na nasagot mo yung mga tinatanong ko na personal talaga yun, na malaman din nila. Para malaman nila na hindi ako nagpapanik sa'yo. Pinapanigan ko din sila, kaya hiningian ko yung part 2 na to para sa sagot nyo. So yan na po mga kabes, nasagot na namin ni Tintin, or nasagot na rin ni Tintin yung mga hinanaing nyo. So sana tumigil na kayo at okay na tayo, peace na tayo, wala nang siraan kasi pareho lang tayo dito sa Croatia na Tumigil na kayo kasi maliit lang ang Croatia. Oo, nandito At tayo hindi tayo permanente lagi sa trabaho rito. Kasi ang karma kasi bigla-bigla ka lang kinakarma niyan. Oo, so manahimik na lang tayo kasi Manahimik na pareho lang kayo, tayo dito na mga OFW, Pilipino din. So salamat Ten, salamat. So Bye! salamat din, sana okay na kayo at yan, nabigyan na namin ng kasagutan. Thank you po, hanggang sa muli. So sana open na ako mag-vlogs, wala na mga problema kasi ito lang namang vlog ko para naman sa ating mga kababayan para makatulong lang. So thank you, hanggang sa muli, bye, thank you Ten. Bye! Mga kabes, please support my channel, like and subscribe para masaya ang buhay. Hanggang sa susunod kong vlogs, baka magkita tayo dahil sa vlogs nito, ikaw ang bida.